sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Ibinida ni Pangulong Aquino ang mga nakamit ng kanyang administrasyon. Isa-isa rin niyang binanggit ang mga tauhan ng gobyerno na dapat kilalanin dahil daw sa kanilang serbisyo sa bayan. Pero kung may mga pinuri, meron ding mga ahensya at tanggapan ng gobyerno na binanatan at binalaan pa ng Pangulo tulad na Bureau of Customs, Bureau of Immigration at National Irrigation Administration. Mula sa Batasang Pambansa Nakatutok Live si Joseph Morong. Joseph. Mel Mike, hindi na nga nagdapat umpik-tumpik itong si Pangulong Aquino at binanatan niya ang ilang mga ahensya ng gobyerno na sana ay hindi masyadong maganda ang performance itong mga nakaraang taon. Pangunahin na dito, Mike, Mel, ito yung administrador ng National Irrigation Administration na si Administrator Antonio Nangel na sinabi niya ay hindi na na-meet yung target ng bilang ng mga sakahan na kailangang patubigan at tila pa nagpapalusot pa daw ito nang tanungin niya kung ano na ang status ng mga yon. Bukod dyan sa NIA ay nakatikim din sa Pangulo ang Bureau of Immigration dahil daw umano sa paglusot ng mga suspect doon sa pagpatay kay Jerry Ortega, yung magkapatid na si Joel at Mario Reyes, pati na yung isang Korean national na si Park Sung-jun. At hindi na matanggap ng Pangulo na nalulusutan ang gobyerno ng ilang mga suspect na kailangan sa mga highly sensitive na mga kaso. Bukod sa NIA at saka sa immigration ay nakatikim din sa Pangulo ang Bureau of Customs dahil daw hindi nito maayos sa pagkolekta ng buwis at paglusot ng mga illegal na kargamento katulad ng mga droga. Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Kulang na lang yata sabihin nilang wala akong pakialam kung mapunta sa masamang loob ang armas. Wala akong pakialam kung ilang buhay ang masira ng droga. Wala akong pakialam kung habang buhay na matigang ang mga sakahan. Ang mahalaga, yumaman ako. Bahala ka sa buhay mo. Matayang prinsipyo, malawakang pagkakataon ang susi sa malawakan at pangmatagalang kaunlaran. Ang gawin kundi mamitas na lang naman. Bukod naman, pero naman kahit na masungit itong si Pangulo sa ilang ahensya ng gobyerno, meron namang nakatikim ng papuri sa kanya. Katulad na lamang nitong si DFA Secretary Albert de Rosario na pinapurihan ng Pangulo ang papel noong nagkaroon tayo ng krisis sa Libya. Bukod kay Secretary del Rosario ay pinapurihan din ng Pangulo ang Department of Tourism dahil umano sa pagsigla ng turismo sa bansa na umaningan ng ilang mga papuri galing sa iba't ibang bansa. Sabi naman ng Pangulo sa publiko ay nililinis niya ang gobyerno at ilang sa mga binanggit niyang kaso ay yung nangyaring umano'y rob out sa Osamis Hold Up Robbery Group na hindi daw niya titigilan hanggat hindi malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari dito. Nabalita na naman siguro natin ang nangyari sa mga miyembro ng Osamis Gang na sina Ricky Cadavero at Wilfredo Panogalinga. Nahuli na, pero napatay pa. Tulad ng ginawa nating investigasyon sa nangyari sa Atimonan, sisiguruhin nating mananagot ang sinumang pulis o sinumang sangkot dito. Gaano man kataas ang kanilang ranggo, kung sino man ang mga pasimuno dito, maganda lang kayo. Malapit ko na kayong makilalang lahat. Para naman po, sa mga kawaning walang balak tumalikod sa kulturang wangwang, tapos na ang pakikiusap. Nagkaroon kayo ng 3 taon para ipakitang handa kayong umayos. Ngayon, hahanapin kung hindi ko pa kayo nahanap, pero yung hindi ko pa nahanap, talagang lalahatin ko na kayo. Ngayon po, pasensyahan tayo. Sabi ng Pangulo, habang nililinis daw Kayo niya ang gobyerno, ay humihingi siya ng konting sakripisyo sa publiko. Mike, ito yung medyo mas malapit sa bituka ng ating mga mamamayan. Humingi itong si Pangulong Aquino, inihatag niya yung proposal na magtaas ng pamasahe sa LRT at MRT. Ang gusto niya sana ay dahil nga sa nauubos na yung pondo ng gobyerno para isubsidi o para ibigay na bilang subsidiya dito sa pamasahe natin sa LRT at MRT, baka daw kailangan na magtaas ng konti sa pamasahe ng dalawang pangunahing public
public transport system natin yan, yung LRT at MRT. At maging yung sa SSS ay baka kailangan na raw hilingin na magtaas ng mga binabayaran nating mga contribution. At sabi naman ng Pangulo ay kapalit naman daw nito ay yung pagresolba sa matagal na nating problema sa traffic at saka sa baha sa Kamaynilaan. Sa huli sinabi ng Pangulo, Mel Mike, na ang SONA ay SONA ng taong bayan at ang lahat ay may papel sa tagumpay at sa hamon na hinaharap ng ating bansa at ng kanyang administrasyon sa susunod na 3 taon. Kayo ang sisigurong hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan. Sinabi po sa akin dati, Noy, simulan mo lang at simulan nga po natin. At ngayon, kitang-kita na ang layo ng ating narating. Ngayon, Pilipino, ituloy natin ang pagkakapit-bisig. Sabay nating arugain, pabilisin at palawakin ang transformasyon ng lipunan. Ako po, si Noynoy Aquino, ipinagmamalaki ko sa buong mundo, Pilipino ko at talagang napakasarap maging Pilipino sa panahon ito. Maraming salamat po. Maganda po sa lahat. Mel Mike, sinabi ni Pangulong Aquino na bukas na bukas ay isusumite na niya sa Kongreso ang 2.23 trillion pesos na budget para sa ating para sa 2013. Mel Mike? Joseph, ano pa ang ginagawa ng mga tao dyan sa Batasan? Tapos na SONA kanina pa, Joseph? Siyempre, yung mga government officials ay kailangan ng mga taga-medyang katulad natin, no? At yung iba sa kanila ay nag-uusap tungkol din sa mga sinabi nitong si Pangulo kasi essentially yung itong SONA ng Pangulo ay okasyon din para maglatag ng tinatawag natin na legislative agenda o yung mga priority na mga batas na gusto niya sana na magawa ng paraan or maisabatas ng Senate at saka sa House. So part of the discussion, Mike, Mel, ay yung pag-uusap ng ilang mga tao dito sa House natin at saka sa Senate kung ano ba yung magiging next step. And of course, yung iba naman ay kailangan ng media para sa mga reaksyon doon sa sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA ngayong araw, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong.